ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli, ang tawag sa atin ay mga Easter people, no? Mga mamamayan ng Pasko ng muling pagkabuhay. At muli, naasahan sa atin na hindi lang tayo nagdiwang, hindi lang natin inalala ang mga pangyayari na naganap noon, kundi ang paanyaya sa atin ay maisabuhay natin ang diwa ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa unang pagbasa, sa pagpapatuloy natin mula sa mga gawa ng mga apostol, makikita natin dito na sila po ay mas confident, mas malakas na ang loob, mas matapang na ipahayag. Kung noon, nung si Kristo ay hulihin, silang lahat ay nagsipagtago, nagsipagtakas, pero ngayon sila po ay lantaran ng nagsasalita sa pangalan ni Jesus. At sila'y nakakapagpagaling na rin ng mga may sakit
at lalo tigit yung pangaral na ibinilin ni Kristo na sa kanyang pangalan ang pagsisisi at ang kapatawaran ay dapat na ipangaral sa mga tao. At isa po sa ating ebanghelyo na kailangan natin nawa taglayin kung talagang bukal sa ating puso't isipan o handa tayong tanggapin na si Kristo ay muling nabuhay, tayo rin nawa ay magkaroon ng ipinapakita ni Kristo sa Ebanghelyo. At ano yan? Tingnan niyo po, si Kristo matapos na iwanan ng mga alagad, ipagkanulo, ikaila, at iwan ng marami. Pero ngayon, siya ay mismong nagpakita sa kanila at ang kanyang unang bati ay sumainyo ang kapayapaan. Na pagpapakita ng isang tunay na malakas, tunay na matapang, yung haharapin mo ang mga taong nakasakit sa iyo, haharapin mo ang mga taong, sabihin natin, sabi ko kanina, nagkanulo at nang iwan sa iyo. O pwedeng sa lahat ng pagkakataon na kay Kristo yung para bang karapatan na magalit, karapatan na manumbat, karapatan na manising, pero hindi na ito ginawa ni Jesus. Kundi ang kanyang pagpapakita sa kanila, ang hatid niya ay kapayapaan. Nang sa ganon, mapalaya na rin ang mga alagad sa kanila pong mga nararamdaman na pagsisisi. Kasi yung guilt nila, kaya nga sila ay nagkukulong, nagtatago, bukod sa kanilang takot na nararamdaman, yung guilt din na iniwan nila sa Jesus. Pero muli, ang ipinakita ni Jesus, nawa ay taglayin din natin. Yung nawa, isang araw, handa na rin tayong harapin ang mga taong nakasakit sa atin. Harapin na rin at lalo tigit patawarin ang mga taong nagdulot sa atin ng matinding kalungkutan, nagdulot sa atin ng matinding disappointment, kasi nga tayo ay mga isinilang na sa pagdiriwang nating ito ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ito rin nawa ay yung hingi natin kay Kristo, yung biyaya na mas maging matapang tayo, mas maging malakas tayo. Baka minsan ilang taon na nating daladala ang mga bagay na ito, ilang taon nating daladala yung mga paninisi natin sa mga tao. Valid naman na nahirapan ka sa buhay, valid naman yung naramdaman mo, yung pagka-inis mo, pagkagalit mo, pero tapos na yun. Para bang dito, tapos na yun. Ngayon, buhay na siya, muli siyang nabuhay, ganun din tayo, na isang araw na pagdaanan na natin lahat ng iyon, o pwedeng pinabayaan ka noon, pero buhay ka pa rin naman hanggang ngayon, at ano pang point para isisi sa kanila. Although marami tayong dapat na matutunan doon, at nawa, yun yung mas manatili sa atin. Imbis na panunumbat, imbis na pakikipag-away, lalo higit sa paghihiganti. Kapayapaan nawa, pakikipagkasundo ang atin pong ibigay. Nang sa ganon, lahat po tayo ay lumaya sa mga masasama at hindi magandang nararamdaman natin o saloobin. Amen?